Sa malawak na universo, may mga puwersa tayong hindi nakikita, ngunit malaki ang epekto sa ating buhay. Tulad ng mga alon sa karagatan, may enerhiyang dumadaloy sa ating lahat, naghihintay na matuklasan. Ngayon, sisimulan natin ang isang pambihirang paglalakbay gamit ang E-Cubed ni Pam Grout. Siyam na eksperimento upang patunayan ang kapangyarihan ng pagpapakita at mga himala. Hindi ito tungkol sa bulag na pananampalataya, kundi sa aktibong pagsubok at pagmamasid. Ang buod na ito ay nasa Tagalog, na may mga caption at isang boses ng Briton ang gagabay sa atin. Simulan natin ang ating ekspedisyon sa mundo ng enerhiya, pagpapakita at mga himala. Ang unang eksperimento ay tungkol sa pagkonekta sa universal na enerhiya. Isang puwersa na pinaniniwalaan ng marami na dumadaloy sa lahat ng bagay na umiiral, na nag-ugnay sa atin sa mundo at sa isa't isa sa mga paraan na madalas nating hindi napapansin. Sa ating abalang mundo, na napapalibutan ng walang tigil na ingay at walang katapusang abala, madalas nating nakakalimutan na bahagi tayo ng isang mas malaking sistema. Ang ating pang-araw-araw na gawain ay maaring magparamdam sa atin ng pagiging hiwalay, ngunit sa totoo lang, palagi tayong konektado sa isang bagay na mas dakila. Para sa eksperimentong ito, sa loob ng susunod na 48 oras, hilingin sa universo na padalhan ka ng isang malinaw na senyales. Maari itong dumating sa anumang anyo, isang salita, isang simbolo, isang kanta, o kahit isang pagkataong pagtatagpo. Ang mahalaga ay manatiling bukas at handa na hinahayaan ang iyong sarili na mapansin ang karaniwan mong hindi pinapansin. Maging isang matalas na tagamasid, bigyang pansin ang mga hindi pangkaraniwang tawag, hindi inaasahang kanta, o mga pangyayari na tila kakaiba. Minsan ang universo ay bumubulong, hindi sumisigaw. Kapag may nakakuha ng iyong pansin, huminto at tanungin ang iyong sarili. Ito ba ay mga nagkataon lamang? O maaari ba itong mga tugon mula sa larangan ng enerhiya na nag-uugnay sa ating lahat? Ang eksperimentong ito ay hindi tungkol sa pagkumbinsi sa iyo ng anuman. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong sarili ng pagkakataong makita sa sarili mong mga mata kung ano ang mangyayari kapag inimbitahan mo ang universo na makipag-ugnayan sa iyo. Sa simula, tila walang nangyayari. Ngunit sa malapit na pagmamasid at isang mausisa na isip, magsisimula kang mapansin ang mga banayad na senyales, maliliit na tulak na nagpapahiwatig ng mas malalim na koneksyon. Ang susi ay ang maging bukas sa posibilidad na ang universo ay aktibong nakikipag-ugnayan sa atin kahit na ang mga mensahe ay banayad o madaling makaligtaan. Sa pagtatapos ng iyong 48 oras na eksperimento, maglaan ng sandali upang itala ang iyong mga obserbasyon. Isulat ang lahat ng iyong napansin, gaano man kaliit o kakaiba ito. Huwag husgahan o suriin, kilaanin lamang kung ano ang nangyari. Ang simpleng gawaing ito ang unang hakbang sa pag-unawa na hindi lamang tayo mga tagamasid, kundi mga kalahok sa isang dakilang kosmikong dula, isang dula na nagaganap sa paligid natin, napapansin man natin o hindi. Para sa ilan, ang karanasan ay magiging malakas at hindi mapagkakamalan. Para sa iba, ito ay maaring banayad, tulad ng isang mahinang simoy ng hangin o isang panandaliang pakiramdam ng koneksyon. Anuman ang kalalabasan, tandaan na ang gawa ng pagsubok, ng pag-abot, pagiging bukas, ang tunay na mahalaga. Ang bawat hakbang na iyong gagawin ay isang hakbang patungo sa mas malaking kamalayan. Sa pamamagitan ng pagbubukas ng pinto, kahit bahagya lang, iniimbitahan mo ang isang mas malawak na realidad sa iyong buhay. Hinahayaan mo ang iyong sarili na maranasan ang mahika at misteryo na nakapaligid sa ating lahat. Kaya, subukan mo ito para sa iyong sarili. Maaring magulat ka sa sagot ng universo at sa bagong pakiramdam ng pagkamangha na idudulot nito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Susuriin natin ang puwersang humuhubog sa ating realidad, ang paniniwala. Pumili ng isang sitwasyon sa susunod na 24 oras, isang pulong, isang pag-usap o isang biyahe. Bago ito mangyari, magpasya sa isang positibong resulta at lubos na maniwala dito. Damhin ang kagalakan at tagumpay na parang nangyari na ito. Habang nagaganap ang sitwasyon, panatilihin ang paniniwalang iyon. Pagmasdan kung paano nagbabago ang takbo ng mga pangyayari. Pagkatapos, ihambing ang aktwal na resulta sa iyong pinaniniwalaan. Ang layunin ay makita kung paano direktang nakakaapekto ang iyong panloob na estado sa panlabas na mundo. Hindi ito tungkol sa pagkontrol, kundi sa pag-unawa sa co-creation. Aktibo tayong kalahok sa paglikha ng ating mga karanasan. Sa kalikasan, ang enerhiya ay patuloy na gumagalaw
at ganoon din ang ating mga intensyon. Sa ikatlong eksperimento, subukang magpadala ng positibong enerhiya sa isang taong nangangailangan nito. Pumili ng isang tao, hindi mo kailangang sabihin sa kanila. Sa loob ng 24 oras, maglaan ng 5 minuto upang ituon ang iyong isip at puso sa kanilang kapakanan. Isipin na napapalibutan sila ng liwanag at pagmamahal. Magpadala ng dalisay na intensyon nang walang hinihinging kapalit. Pagkatapos, bitawan at obserbahan. May pagbabago ba sa kanilang balita, tono o kalooban? Maaring maliit lang, ngunit ito ay patunay ng ating koneksyon. Ang eksperimentong ito ay paalala, ang ating kabutihan ay umaabot ng mas malayo kaysa sa iniisip natin. Sa mundo ng enerhiya, tayo ay konektado. Ang isang simpleng pag-iisip ng kabutihan ay isang makapangyarihang puwersa. Subukan mo. Maaring magulat ka rin sa epekto. Lahat tayo ay may likas na intuwisyon, isang panlob na kumpas. Sa ingay ng modernong buhay, madalas itong nalilibing. Ang eksperimento, sa tuwing kailangan mong magdesisyon, huminto, huminga at tanungin ang sarili, ano ang pakiramdam ko tungkol dito? Ang intuwisyon ay hindi salita, kundi pakiramdam, gaan, bigat o kapayapaan. Magsanay sa maliliit na bagay hulaan kung sino ang tatawag o kung magiging berde ang ilaw. Hindi ito tungkol sa tama o mali, kundi sa paghasa ng iyong mga pandama. Sa paglipas ng panahon, matututunan mong makilala ang tunay na intuwisyon mula sa takot o pagnanais. Mapapansin mo na mas nagiging madali ang mga desisyon at mas madalas kang nasa tamang lugar sa tamang oras. Hindi ito pagtalikod sa lohika, kundi pagsasama ng mas malalim na kaalaman. Gamitin ang lahat ng iyong kakayahan sa paglalakbay sa buhay. Intuition ang iyong lihim na gabay. Ang mga himala ay hindi lang malalaking pangyayari. Ang mga ito ay maliliit na kislap ng mahika sa pang-araw-araw na buhay. Sa ikalimang eksperimento, hanapin at itala ang mga himala sa loob ng isang linggo. Anumang nagdudulot ng saya, pagkamangha o konek sa himala, isang libreng parking spot, isang nawawalang bagay na natagpuan, o isang bahaghari pagkatapos ng ulan. Magdala ng notebook o gamitin ang iyong telepono upang itala ang bawat himala. Ang mismong paghahanap ay nagpapalawak ng iyong kamalayan. Mas marami kang mapapansin habang hinahanap mo ito. Ang mga himala ay laging nariyan, kailangan lang nating imulat ang ating mga mata. Sa pagtatapos ng linggo, basahin ang iyong listahan at magugulat ka kung gaano karaming mahika ang nasa iyong buhay. Ang pagpapakita ay tungkol din sa pagpapahalaga sa kung ano ang mayroon ka na. Sa ating isip, may mga pader ng limitasyon. Hindi ko kaya, wala akong sapat na pera, huli na para sa akin. Ang ika-6 na eksperimento ay ang pagwasak sa mga harang na ito. Tukuyin ang isang bagay na gusto mong gawin, ngunit tila imposible, at isulat ito. Itanong, totoo ba ito? Maghanap ng ebidensya na salungat dito. Palitan ang lumang paniniwala ng isang bagong pagpapatibay, tulad ng ako ay isang magnet para sa kasaganaan. Ulitin ito, lalo na kapag bumalik ang mga lumang kaisipan. Gumawa ng maliit na hakbang na sumusuporta sa bagong paniniwala. Ang bawat aksyon ay parang martilyo sa lumang pader. Hindi ito madali, ngunit unti-unting mawawala ang limitasyon. Mapapansin mo ang mas maraming pagkakataon at ang paglawak ng iyong mundo. Ang tanging tunay na harang ay ang nilikha ng iyong isip. Ang pagkimkim ng galit ay parang pagdadala ng mabigat na bato. Araw-araw, lalong bumibigat ang pasanin, nagpapabigat sa iyong espiritu at nagpapahirap sa bawat hakbang pasulong. Ang enerhiya na ginugugol mo sa pagkimkim ng sama ng loob ay humihila sa iyong lakas at nagpapalabo sa iyong panloob na liwanag. Binabagalan ka nito at hinaharangan ng daloy ng mga pagpapala na nagpapahirap na tanggapin ang kaligayahan at mga bagong pagkakataon sa iyong buhay. Ang bigat ng lumang hinanakit ay maaring magpalabo sa iyong paningin at pigilan kang makita ang kagandahan sa paligid mo. Ang ika-7 eksperimento, suriin ang iyong sarili para sa mga sugat na hindi pa napapatawad. Maging ito man ay mga sugat na idinulot ng iba sa iyo o sakit na kinikimkim mo laban sa iyong sarili. Maglaan ng sandali upang tumingin sa loob at pansinin kung saan ka pa rin nakakaramdam ng sakit o galit. Kilalanin ang bigat na iyong dinadala at sa isang tahimik na sandali, hayaan ang iyong sarili na maging tapat tungkol sa iyong nararamdaman. Umupo kasama ang iyong mga emosyon at kaghanda ka na sabihin, pinapatawad kita para sa aking kapakanan. Ang mga salitang ito ay hindi lamang para sa ibang tao,
Ito ay isang regalo na ibinibigay mo sa iyong sarili, isang hakbang tungo sa iyong sariling kalayaan. Isipin na pinuputol mo ang emosyonal na tali na nag-uugnay sa iyo sa sakit. Ilarawan ang iyong sarili na binibigtawan ang hawak ng nakaraan. Hinahayaan ang mga tali na nagpapanatili sa iyo na nakakulong. Damhin ang gaan habang binibitawan mo ito. Pansinin kung paano nagre-relax ang iyong katawan, lumalalim ang iyong paghinga at medyo lumalaya ang iyong puso. Ulitin ang prosesong ito kung kinakailangan. Ang pagpapatawad ay isang proseso, hindi isang besesang pangyayari. Maging matiyaga sa iyong sarili habang nagpapagaling ka. Obserbahan ang pagbabago. Pakiramdam na mas magaan, mas malinaw ang isip at mas bukas sa mga bagong pagkakataon. Pansinin kung paano nagbabago ang iyong pananaw at nagiging mas maliwanag ang iyong enerhiya. Ang pagpapatawad ay lumilikha ng espasyo para sa positibong enerhiya na dumaloy, na nagpahintulot sa iyo na maakit ng mas maraming kagalakan, kapayapaan at kasaganaan. Kapag malaya ka sa nakaraan, nagiging mas malinaw kang daluyan para sa universal na enerhiya na kayang tumanggap at magbahagi ng pag-ibig ng mas buo. Ang panloob na pagpapagaling ay nagdudulot ng panlabas na pagbabago. Ang pagpapatawad ay tunay na pagmamahal sa sarili. Ito ay isang makapangyarihang gawa ng tapang at habag. Subukan mo, maaring ito ang iyong pinakamalaking himala na magbubukas ng iyong buhay sa kapayapaan, pasasalamat at mas maliwanag na kinabukasan. Ang pasasalamat ay may pinakamataas na vibration sa lahat ng emosyon. Sa ikawalong eksperimento, maging mapagpasalamat sa loob ng 72 oras. Gumawa ng listahan ng 10 bagay na ipinagpapasalamat mo, malaki man o maliit. Damhin ang pasasalamat, huwag lang isipin. Gawin itong ritual tuwing umaga at gabi. Sa buong araw, maghanap ng mga bagay na ipagpapasalamat, kape, isang ngiti, tibok ng puso. Sa bawat pagkakataon, huminto at sabihing salamat. Binabago ng pasasalamat ang pananaw mula sa kakulangan tungo sa kasaganahan. Tumutugon ang universo sa vibration na ito, nagdadala ng mas maraming biyaya. Pansinin ang mga positibong pagbabago sa paligid mo. Ang pasasalamat ay hindi lang resulta ng magagandang bagay, ito ang sanhi ng mga ito. Subukan mo at buksan ang pinto sa mas maraming himala. Sa huling eksperimento, inaanyayahan tayong tuklasin ang pinakamalalim na katotohanan sa lahat, ang pagkakaisa. Ito ang pagkaunawa na sa likod ng lahat ng anyo, hindi tayo hiwalay, kundi fundamental na konektado sa pinakamalalim na antas. Lahat ay enerhiya, lahat ay konektado, ang mga hangganan na ilusyon. Ang mga linyang iginuhit natin sa pagitan ng ating sarili at ng iba, sa pagitan ng kalikasan at sangkatauhan, ay nasa ating isip lamang. Magsimula sa pagmumuni-muni, simulan sa iyong sarili, damhin ang iyong hininga habang ito ay pumapasok at lumalabas na nagpapatatag sa iyo sa kasalukuyang sandali. Pansinin ang tibok ng iyong puso, ang banayad na ritmo na nagpapanatili sa iyo, at ang banayad na enerhiya na bumubulusok sa loob. Hayaan mong lumawak ang iyong kamalayan, damhin ang hangin na pumapasok sa iyong baga, ang pagkain nagpapalusog sa iyo, ang mga taong kasama mo sa buhay at ang komunidad na nakapaligid sa iyo. Kilalanin na bahagi ka ng isang mas malaking kabuuan, ang buong mundo. Damhin ang dinakikitang web ng koneksyon na sumusuporta sa iyong pag-iral, na nag-ugnay sa iyo sa bawat nabubuhay na nilalang, bawat hininga, bawat tibok ng puso. Tayo ay parang mga alon sa isang malawak na karagatan, natatangi, ngunit hindi mahiwalay sa kabuuan. Mula sa kalagayan ng pagkakaisa, subukang magpakita ng isang bagay, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa kapakinabangan ng lahat ng nakapaligid sa iyo. Humingi ng kasaganaan, kapapaan, paggaling o kaligayahan, hindi lamang para sa iyong sariling buhay, kundi para sa buong mundo. Isipin ang kagalakan na kumakalat sa mga komunidad, ang tawanan na umaalingaw-ngaw sa mga bata, at ang kabutihan na kumakalat. Sa ganitong paraan, iniaayon mo ang iyong mga personal na hangarin sa mas malaking daloy ng universo na gumagalaw ng naayon sa lahat ng bagay. Ang pagpapakita mula sa isang lugar ng pagkakaisa ay lubhang makapangyarihan. Hindi na ito isang kilos ng pagiging makasarili, kundi isang kilos ng paglilingkod sa kabuuan, isang regalo sa kolektibong espiritu ng sangkatauhan. Kapag gumalaw ka kasama ng universo, na ayon sa mga ritmo at karunungan nito, ang mga himala ay nagiging natural na bahagi ng buhay at ang pagtataka ay pumupuno maging sa pinakasimpleng sandali. Ang pagkakaisa ang susi sa tunay na pagpapakita na nagbubukas ng mas malalim na kapangyarihan sa loob mo at sa paligid mo.
Subukan mo ito para sa iyong sarili at maranasan ang malalim na kapangyarihan ng pagkakaugnay sa bawat aspeto ng iyong buhay. Dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa siyam na eksperimento ng enerhiya mula sa E-Cubed. Ang tunay na mahika ay nangyayari kapag sinubukan mo ito mismo. Pumili ng isang eksperimento at isagawa ito ng may bukas na isip at puso. Itala ang iyong mga obserbasyon, maging mausisa at mapaglaro. Ang iyong karanasan ang pinakamahalagang patunay. Tandaan, bawat pagbabago ay nagsisimula sa isang maliit na hakbang. Naghihintay ang universo. Tatanggapin mo ba ang paanyaya?